Okay, so tayo ay dadako sa ating message for today. At bago ko ibigay yung ating message, sigurado magugustuhan niyo itong message natin ngayon. Amen? Amen. 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 Kaya aking pabahagi sa inyo ngayon, mga kapatid, is truthful ka ba? Or are you an honest person? Kung tignan mo muna yung katabi mo, sabihin mo muna sa kanya, truthful ka ba? Yung mga walang katabi sa sarili na lang. Truthful ba? Amen. Okay? Hindi parang nag-ako sa... Wow, sige. Yung Max, kung gusto nyo, ano? Okay. Sabi ni Pastor. Mga tanong ba? Praise God. Okay, let us continue. Nagawa ko ang lesson na ito nung nanonood ako ng Senate hearing. Sabi ng isang ini-interview o iniimbestigahan, binanggit niya kasi ang mga salitang to be honest. Then biglang may sumabat na isang senator. At sinabi niya, huwag niyo nang ginagamit yung to be honest. Ibig sabihin, dahil puro kasinungalingan lang din naman ang mga sasabihin ng ini-interview nila. Ganyan na lang kadali ang magsinungaling ang mga tao kahit sa private o kahit sa public, kahit nga huling-huli na ay magsisinungaling pa rin. May mga ilang katanungan ako sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na pwede nating pag-isipan ng maigi. Maging honest o tapat lamang tayo sa ating mga sarili. Are you known to be a truly honest person? Kapag narinig kaya yung pangalan mo, mabait na tao yan. Honest yan. O kaya, ay naku, ubod ng sinungaling yan. Ano ba? Kilala ka ba bilang isang tunay na tapat na tao? Another question is, do people question the genuineness of what you say? Kino-question ba ng mga tao ang pagiging totoo ng iyong mga sinasabi? At isa pang question, do you tell the truth even when it costs you something? Nagsasabi ka ba ng totoo kahit na maapektuhan ka sa mga ito? Maraming mga Christians ang hindi iniisip na ang pagsisinungaling or lying ay isang malaking kasalanan. Ang iba kasi dinidil nila yung lying na very light na sin. Kapag murder or stealing ang pinag-uusapan, ay big deal agad yun. Di ba? Iniisip agad ng tao ay malaking kasalanan yan. Ngunit, marami sa atin ang nagsisinungaling sa bawat segundong pangungusap na ating binibigkas. Maya't maya, nagsisinungaling ka na naman, di ba? Amen. Ang pagsasabi ng kasinungalingan or telling lies ay naging madali para sa atin. Kasi naging bahagi na ito ng ating lifestyle o pamumuhay. Sabi ng isang famous comedian, men lie the most, but women tell the biggest lies. Amen. Ang mga lalaki ang pinaka nagsisinungaling, nag-email agad yung lalaki, no? Ngunit ang mga babae ay nagsasabi ng pinakamalaking kasinungalingan. Mga ladies, agree ba kayo doon? No. Grabe, no? Praise God. Ngayon, nais ko makipag-usap sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating message for today. At hahatiin ko siya sa dalawang bahagi. Okay, first is about the origin of lies, o tungkol sa pinagmulan ng mga kasinungalingan. And secondly is about how to be a truthful person, o tungkol sa kung paano maging isang matapat na tao and how to overcome speaking lies, o kung paano madaig ang pagsasalita ng mga kasinungalingan. Isinama ng Diyos ang kasinungalingan or lie bilang isa sa 10 utos, di ba, sa 10 Commandments na ibinigay niya kay Moses, at ito ay sineseryoso ng Diyos ang kasalanan ito. Tignan natin in Exodus chapter 20 verse 16. Sabi ng Diyos, you shall not give false testimony against your neighbor. To give false testimony is a lie o kasinungalingan. Tama? And the Bible is speaking to us very clearly
Saan mapupunta ang sinungaling or liars at iba pa? Revelation chapter 21 verse 8. It says, "But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars." Saan sila mapupunta? Their place will be in the fiery lake of burning sulfur. At ano yan? That is the second death. Amen? Wala nang second chance doon ang isang tao kapag siya ay naitapon na doon. Saan sila may tatapon? Doon sa dagat-dagatang apoy o kay hell na sabi ni Kuya Jason. At tawag doon, ikalawang kamatayan. Ganon din ang sinasabi sa Revelation chapter 22 verse 15. Sabi doon sa Tagalog ko babasahin, "Nangasa labas ang mga aso." Sino itong mga aso na to? Referring to those false prophets and false preachers. At ang mga manggagaway, ano yung manggagaway? Yung mga nagsasagawa ng mga magic arts. At ang mga mapakiapit. At ang mga mamamatay tao. At ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Amen? Amen. Ang mga ito ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Minsan, naiisip nyo ba, lying is very easy, but speaking the truth is very tough. Amen? Amen. Ang pagsisinungaling ay napakadali, ngunit ang pagsasabi ng totoo ay napakahirap. Madalas na nai-experience nyo ba yon? Amen. Ba't yung iba hindi nag-amen? Amen, boss. Sinungaling. Amen? Amen. Amen. Sabi ng isang American writer na si Mark Twain, "A lie can travel halfway around the world while the truth is still lacing up her boots." Ganyan kabilis ang pag-spread ng lies kaysa truth. Is there anyone here who does not lie? Mayroon bang hindi nagsisinungaling dito? Wala. Amen. I want to tell you today that the Lord hates lying lips and lying tongue. Let's see in Proverbs chapter 12 verse 22. It says, "The Lord detests lying lips, but He delights in men who are truthful." Sino kaya yung mga men dito na truthful? Praise the Lord. Ba't lahat kayo lang dapat ang lamunan? Wala. Sabi sa Tagalog, mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit, ang nagsisigawang may katotohanan ay kaniyang kalukuran. Said in Proverbs chapter 6 verses 16 to 17. Sabi dito, "There are 6 things the Lord hates. 7 that are detestable to Him." Ano ngayon? Haughty eyes, a lying tongue o sinungaling na dila, hands that shed innocent blood, so on and so forth kung itutuloy nating basahin ang mga sumusunod na mga talata. So mayroong 7 dyan na kasuklam-suklam ng Diyos at kabilang dyan ang sinungaling na dila. Remember, God hates lies. Kung nakagiwian mo ng magsinungaling, o habit mo na ang pagsisinungaling, ang Diyos ay napupuot sa kasinungalingan. Amen? Amen. Kahit na nagsasabi ka ng kasinungalingan sa isang magandang dahilan, ay kinasusok naman pa rin ito ng Diyos. Praise God. Okay, ang unang bahagi natin is the origin of lying o ang pinagmulan ng pagsisinungaling. Gusto kong maunawaan ng bawat isa kung saan nagsimula ang pagsisinungaling. Tignan natin John chapter 8 verse 44. It says, "You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies." Sinabi ni Jesus dito sa mga Pariseo, kung hindi nila siya tatanggapin, ay hindi rin nila tatanggapin ang Ama o hindi nila tinatanggap ang Ama. At iginiit ng mga Pariseo na ang kanilang Ama ay ang Amang Diyos or God the Father.
Pero sinasabi sa kanila ni Jesus, kung hindi nila siya tatanggapin, ang kanilang ama ay ang Diablo. At sino ang Diablo? Siya yung ama ng kasinungalingan or the father of lies. Amen? Kaya, ang kasinungalingan or lies, saan nagmula? Nagmula sa puso ni Satanas. That's the origin of lying. O dyan nagsimula ang pagsisinungaling. At si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Tignan nyo, halos sa tuwing makikita natin si Satanas sa Biblia, ay nagsisinungaling siya. Sabi nga doon sa ating scripture, he speaks his native language. Kumbaga, nature na talaga ni Satanas ang sinungaling or liar. Therefore, kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, sinong ama niya? The devil. Kung ganun, nagiging anak siya ni Satanas. Magbigay lang ako ng mga kasinungalingan ng Diablo or the lie of Satan. Okay, number 1, Satan is lying about God to man. Si Satanas ay nagsisinungaling tungkol sa Diyos sa tao. Ang unang pagkakataon na makikita natin si Satanas ay sa Book of Genesis. At anong ibig sabihin ng Genesis? Genesis means beginning, origin, or in the creation. O sa Tagalog, ang pasimula. In Genesis chapter 2 verses 15 to 17, sabi ng Diyos sa tao, "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." Ano yung command ng Diyos dyan kay Adan? Huwag kakain sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Bakit? Sapagkat sa araw na siya ay kumain noon, ay walang salang mamamatay siya. Now, here comes the devil. In Genesis chapter 3 verses 1 to 5, sabi niya sa babae, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Then, ito pang sinabi ng ahas sa babae, na kapag kumain sila sa bungang ipinagbabawal, sabi ni Satan, you will not surely die. Pabaliktad, ano po? Tinitwist niya yung salita ng Diyos. Balikan natin yung sinabi naman ng Diyos. Sabi ng Diyos, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Sa umpisa pa lang ay nagsisinungaling na si Satan tungkol sa Diyos sa tao. Sabi niya, did God really say? Kumbaga, binibigyan niya ng doubt ang tao upang matukso o madeceive sa kanyang kasinungalingan. The devil lied about the truthfulness of God. O nagsisinungaling ang Diablo tungkol sa pagiging totoo ng Diyos. At isa pa na sinabi niya, ano yung sinabi ng Diablo? You will not surely die. O hindi kayo mamamatay. Hindi nga naman sila namatay agad sa physical, sila Adan at Eva, nang kumain sila ng forbidden fruit. Kaya parang nagsasabi ng totoo ang devil. Pero alin ang namatay? Ang kanilang relasyon sa Diyos. At yung walang kamatayan ay nagkaroon na ng kamatayan kasi perfect ang paglikha ng Diyos sa tao noong una. Kaya nga, ano nga ulit ang sinabi ni Jesus sa mga Pharisees? The devil was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Okay, number 2, from the beginning to the end, Satan is a liar. Mula simula hanggang sa wakas, si Satanas ay sinungaling. Tingnan natin Revelation chapter 12, verses 9 to 10. It says, the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the world astray. Mag-jump lang ako. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God, day and night has been hurled down. Ubod talaga ng kasinungalingan itong si Satanas, who is the ancient serpent or the devil or the great dragon. Mula sa simula hanggang sa ngayon at hanggang sa wakas, siya ay ubod ng sinungaling.
At actually, lie, yan po yung greatest or best weapon ni Satan. At nais niyang mamatay ang relasyon ng tao sa Diyos o nais niyang mawalay ang tao sa Diyos tulad nila Adan at Eva. Pansinin niyo, same lang yung kanyang tactics or strategy or pattern na ginagawa. Di ba? To deceive men or to create lies about God to man. Remember, therefore, kapag nagsisinungaling tayo, is inihahanay natin ang ating sarili or we align ourselves kay Satan na nagdudulot ng pagkawasak or destruction sa ating buhay. Dahil sabi sa Book of Revelation na itatapon sila sa dagat-dagatang apoy at asupre, kabilang ang kanyang mga kampon at mga sinungaling at iba pa. Amen? Magbigay ako ng mga halimbawa ng pagsisinungaling or 6 types of lie people speak because we all lie in different ways on a regular basis. Tama? Do we believe on that, mga kapatid? We all lie in different ways on a regular basis. Amen. At halos hindi natin ito naiisip na nagsisinungaling na pala tayo. At sa mga sandaling ito ay maaaring makatulong ang paksang ito na matukoy ang 6 na iba't ibang uri ng kasinungalingan na sinasabi o ginagawa natin. Okay, number 1, na 6 types of lie people speak. Number 1 is slander. Ano yung slander? Paninirang puri. Amen? Psalms chapter 101 verse 5, it says, whoever slanders his neighbor in secret, him will I put to silence. Ano ibig sabihin? Ibinubuwal o ibinabagsak ng Diyos ang taong sumisirang puri ng lihim sa kanyang kapwa. Leviticus chapter 19 verse 16, it says, do not go about spreading slander among your people. Do not do anything that endangers your neighbor's life. I am the Lord. Slander o paninirang puri is lying na may intention na makapinsala sa alin ang pinipinsala ng slander or paninirang puri? Oh yes, pagkatao o kaya'y reputasyon ng tao. Grabe ang damage na nagagawa ng slander o paninirang puri. Mahirap kapag ang reputasyon mo na ang nasira. Even tiwala ay mawawala o mahirap nang ibalik o mahirap nang makabuo muli ng matibay na relasyon dahil lagi nilang pagdududahan ang mga sasabihin mo at pagkatao mo. Tingnan niyo, kung nagnakaw ka man ng isang bagay, ay maaari mo itong palitan o bayaran. Ngunit, kung sinisira mo ang reputasyon ng isang tao, ay hindi mo na ito maibabalik. Kasi malaki ang damage nito and it destroys the person. Okay, number 2, 6 types of lie people speak. Number 2, tale-bearing. Ano yung tale-bearing? Pagsasalaysay. O kaya other term ng pagsasalaysay sa dictionary is sit-sit. Sit-sit. Sit-sit, no? Kabilang na rin siguro dito yung sit-sit, no? Yung magaling gumawa ng kwento. Now, ang taong ganito ay mahilig magkwento ng mga bagay na kahit hindi totoo. At mahilig magkwento tungkol sa buhay ng iba. No, Marites, ano? Ang problema kasi mga kapatid, ay wala silang pakialam kung tama man o mali ang mga sinasabi nila. Basta makapagkwento lang sila. Kumbaga may dagdag, bawas na ang kanilang sinasabi. At hindi nila inaalam ang buong pangyayari. Ito ay tinatawag ding, sabi nga ni Bro Mervin, sa Marites, no? O kaya ay chismis, okay? Or gossip, or hearsay, o sabi-sabi lang. Okay, magbigay ako ng halimbawa sa Bible. In 1 Timothy chapter 5 verse 13, hindi ko na babasahin. Sabi doon, yung mga young widows ay nagiging tamad dahil umaasa lang sila sa charity ng church o kaya bigay ng church. Kaya hindi na nila kailangang magtrabaho at nagiging unproductive sila.
At syempre, kapag wala silang laging ginagawa, tapos nag-uumpukan pa sila, anong mangyayari? Makukulong sila sa pagiging, okay, yung habit of gossip o yung pagiging chismosa. At doon na sila masasanay hanggang sa pakikialaman na nila ang buhay ng iba at makakapagsalita na sila ng mga hindi sana nararapat. Kaya sinusulatan sila ni Apostle Paul. Now, sa susunod na mag-enjoy ka sa chismis ng iba or gossip ng iba sa iyo ngayon, tandaan mo mga kapatid, kung nag-enjoy ka ngayon sa chismis ng ibang tao, tandaan natin na yung nagbibigay ng gossip o chismis sa iyo ngayon ay magchichismis din tungkol sa iyo kinabukasan. Ano kayang mararamdaman mo kapag ikaw na pala ang pinag-uusapan nila? Kaya huwag mong hahayaan na ang iyong mga tainga ay maging dustbin ng isang tao. Ano yung dustbin? Tapunan ng dustbin mo. Tapunan ng basura. Okay, basurahan ng isang tao. May mga tao na parang laging alam or laging updated sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Meron ba kayong kakilalang ganon? Laging updated siya, no? Meron, no? Laging updated. Araw-araw may update siya, no? Dahil ang mga taong ito ay laging handa na makinig sa anumang basura na gustong itapon o ihulog sa kanila. I'm talking about the gossip o chismis lang, ha? So we don't allow na yung tainga natin is maging dustbin ng ibang tao. O kaya ay tapunan ng basura ng ibang tao. Amen? Bilang mga anak ng Diyos o bilang mga Kristiyano na, it's time na umalis o iwanan na ang pagiging gossipers. Pinaganda ko lang yung term pagiging chismosa o kaya pagiging chismoso. Amen? Dahil ito yung madalas na pagbibigay ng maling mensahe at pinagmumulan ng hindi pagkakaintindihan o awayan sa anumang grupo o sa anumang relasyon. Amen? Okay, number 3, 6 types of lying. Number 3, lying by insinuation o pagpapahiwatig ng kasinungalingan. Anong ibig sabihin ng insinuation? Insinuation means a hint or a suggestion. Hindi po nga sinasabi ng lubusan at wala kang kasiguraduhan, ngunit nagsasuggest ka ng isang bagay na hindi maganda. Ang danger dyan, ang iyong suggestion ay isang confirmation sa pagdududa ng ibang tao. Kasi baka paniwalaan nila ito, tapos hindi ka naman pala sigurado. Kaya huwag kailanman magmungkahi o magsuggest ng anuman sa sinuman, maliban kung sigurado ka dito. Okay, magbigay ako ng isang halimbawa para mas malinaw. Tulad ng ginawa ni Satanas kay Job. In Job chapter 1, verses 9 to 11, hindi ko na rin babasahin, sabi ni Satanas sa Diyos, kaya lang naman tapat at natatakot sa iyo si Job kasi pinoprotektahan mo siya kabilang ang kanyang buong pamilya at pinagpapala mo siya. At may suggestion si Satanas sa Diyos, sabi niya, subukin mong alisin lahat ang mga ito sa kanya at itatakwil kanya ng mukhaan. But at the end, nagkamali si Satanas, di ba? Si Job ay naging tapat pa rin sa Diyos kahit sinubukang pahirapan at alisin ang kanyang mga kayamanan. That is the example of insinuation. Isa pang halimbawa niyan, yung mga maling akala. Maraming namamali sa maling akala or misconception. Okay, number 4, ito marami ang ganito. 6 types of lie. Number 4, flattery. Ano yung flattery sa Tagalog? Pambobola. Ano ba? Pambobola. In Psalms chapter 55 verse 21, it says, his speech is smooth as butter. Wow! Diba? Yet, war is in his heart. His words are more soothing than oil, yet they are drawn swords. Inilalarawan ng talatang ito ang malalim na pagpapaimbabaw o pagkukunwari ng isang kaibigan na sa kabila ng pagbibigay ng matatamis at kalugod-lugod na mga salita ay lihim pala na nagkikimkim
ng masasamang intensyon. Isang pagtataksil na nagdulot ng matinding paghihirap doon kay David. At sino ito? This is the betrayal of Ahithophel to King David. Close friend and trusted advisor pa niya ito. Pero binetray niya si King David. Flattery is insincere praise. Mahilig ka ba mag-flattery? Mag-flatter sa ibang tao? Flattery is insincere praise. O ang pambobola ay hindi tapat na papuri. Ito ay ang pagpupuri o pagsasabi ng matatamis na salita sa harap ng isang tao na hindi mo kailanman sasabihin sa kanyang likuran. Kunwari lang, kilala ka ba bilang isang bolero? Or flatterer? Tandaan, walang Kristiyanong bolero. Amen? Amen. Amen? Amen. Kung bolero ka, yes, you are a liar. Okay, that is a form of lying. Okay? Okay, simpleng halimbawa. Ito, alam niyo na ang ibig ko sabihin, pero magbigay lang ako ng simpleng halimbawa. Sinasabi mo sa isang tao, grabe, diba? Ang ganda mo. Naku, may Ang bait-bait mo. Di ba? Tapos ikaw, nagpabola ka naman, no? Pero sa puso pala ng nagsasalita ay hindi totoo, no? Sa kanyang mga sinasabi. Kung baga kabaliktaran pala, ano? Ina-flatter ka lang niya. Okay? Number 5, 6 types of lie. Number 5, half-truths. Okay? Hindi pagsasabi ng buong katotohanan. Amen? Okay? Hindi pagsasabi ng buong kwento. Maaring may itinatago o pinapaganda ang kwento o kaya pinapasama ang kwento dahil itinatago niya ang buong katotohanan. At yan ay kasalanan pa rin sa Diyos dahil hindi ka nagsasabi ng buong katotohanan. Amen? Kaya half-truths are a lie. Okay? Half-truths are a lie. Even nga sa court, di ba? Kung nakapunta na kayo sa court, kung isa kang witness, you will swear inside the court. Ano yung isi-swear mo doon? Not just to tell the truth, but the whole truth. Amen? Half-truths are a lie. Lagi nating tandaan yan, mga kapatid. Dahil sa hindi pagsasabi ng buong katotohanan. Okay? Pasok din dyan yung very familiar sa atin, yung white lies. Ano po? Anong ibig sabihin ng white lies? Ang white lies is hindi totoo or untrue, pero harmless or beneficial daw sa isang tao. Dahil nga ayaw mo masaktan ng isang tao pag sinabi mo yung totoo sa kanya. Kaya ka nagwa-white lies. Pero tandaan natin, mga kapatid, that is a lie o kasinungalingan. And God hates lying lips or lying tongue. Di ba? Binasa natin kanina. Okay, simple halimbawa niyan. Sinasabi mo sa iyong friend na maganda ang outfit niya. Pero hindi naman pala. Di ba? Para lang sumaya at hindi siya masaktan. Amen? Remember, masarap na ito mo. Grabe ang sarap. Sunog pala sunog ba? Mga kapatid, lying is a lie. Amen? Lie is a lie. Kaya iwasan din natin yung magwa-white lies tayo. Ano po? Mas magandang sabihin ang buong katotohanan kung ang totoo. Kung tunay ka ang kaibigan. Amen? At bilang mga Kristiyano ay magpakatotoo tayo. Amen. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin, magpakatotoo ka. Totoo kayo. Okay. Saya-saya na natin message ngayon, no? Amen. Okay, tuloy natin mga kapatid. Number 6, 6 types of lie. Number 6, exaggeration o pagmamalabis. Nakakita na kayo ng isang tao na
kung magkwento, may action pa siya. Yung bibig niya, hindi tumitigil sa pagsasalita, no? Tapos yung facial expression niya, parang totoo, no? Sa bakasyon. Hindi siya online yan. Ay, doon pala si Kuya Del. Ano po, Kuya Del? Praise God, no? Dati, mayroon akong kakilalang ganyan eh. Talagang kung magkwento, parang totoo, tapos yung kwento, hindi naman ganun. Diba? Meron pa siyang patambling-tambling eh. Tapos marami silang kilala. Kung magkwento ay sinusobrahan ang kwento na hindi naman pala nangyari o hindi naman pala totoo. No? Ayon lang pala sa kanyang kaisipan. No? Isa ding nauso yung yung wala kayo sa lolo ko. Di ba? Isa rin yun na nauso dati. Halos ang daming natutuwa doon, pero yan lang ay pagmamayabang or kasinungalingan. Amen? Isa rin na may tuturing na exaggeration ay ang pagbibigay ng mga matitinding testimonies na hindi naman pala nangyari o hindi totoo just to impress people at upang makatanggap ng recognition from people. Pero para sa Diyos, that is a lie. Kahit na believe na sa'yo ang iba. Okay, pangalawang bahagi natin mga kapatid, how to overcome lying or how to be a truthful person. Paano mapagtatagumpayan ang pagsisinungaling o kung paano maging isang tapat na tao. Number 1, love the truth. O mahalin ang katotohanan. Ano nga bang sinasabi ng ating Panginoon? Sabi niya, John chapter 14 verse 6 na binasa kanina ni Bro Omar. Sabi niya, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Then in John chapter 8 verse 32, Jesus said, then you will know the truth and the truth will set you free. Do we really love our Lord Jesus Christ? Amen. If yes, then we should love the truth. And we should love telling the truth. Amen? At iwasan ng pagsasabi ng kasinungalingan o kaya iwasan rin ang pagsang-ayon sa mga kasinungalingan. Amen? Tandaan, may kalayaan or freedom kay Jesus na siyang truth o katotohanan. Sapagkat pinalaya niya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kaya kung ikaw ay palagi nagsisinungaling pa rin, o habit mo pa rin ang pagsisinungaling, ay naka-imprison ka pa rin sa isang bagay at hindi ka tunay na malaya. At ganoon din ang sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 na yung mga taong hindi tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan, anong mangyayari sa kanila? Sila ay mapapahamak. Okay, number 2, on how to overcome lying or how to be a truthful person. Number 2, learn or think about the truth. Matuto o isipin ang katotohanan. Philippians chapter 4 verses 8 to 10. Sabi dito, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you. Sabi yan ni Apostle Paul to the Christians. Kaya kung alam mong magdudulot ito sa iyo ng kasinungalingan at hindi ka naman sigurado sa sasabihin mo, ay huwag mo nang sasabihin ang isang bagay. Amen? Amen. Mas maganda na habang nalalaman natin ang mga katotohanan sa Word of God, ay dapat iyon ang ating ipapractice sa ating buhay upang mag-reflect din ito sa ating pakikitungo sa mga tao. Amen? Sa workplace man yan, sa community man yan, sa church man yan, ay magre-reflect ito sa ating buhay. And number 3, live the truth. O isabuhay ang katotohanan. Bottom line, hindi lamang mahalin, matutunan, at isipin ang truth o ang katotohanan, kundi isabuhay o i-apply sa ating buhay. Amen? Useless din yan kung walang pag-a-apply or application. Okay? Ephesians chapter 4 verse 25, sabi dito,
Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. Upang maisabuhay natin ang katotohanan, ay anong dapat natin gawin? Itakwil ang kasinungalingan. Amen. At iwasan ang pagsisinungaling, lalo na sa ating mga kapwa believers. Dahil tayo ay magkakapatid. Tayo ay iisang katawan, o ang ibig sabihin, one family of God. Amen? Amen. Always remember, mga kapatid, lying is sinful, but speaking the truth is godly. Ang pagsisinungaling ay makasalanan, ngunit ang pagsasalita ng katotohanan ay makadiyos. Saan tayo doon? Every time we speak, dapat isipin natin ito. Lying is the spirit of Satan, and truthfulness is the spirit of God. As a believers of the Lord Jesus Christ, let us be people of truth and honesty. Amen? At kung tayo man ay nagkasala sa pagsisinungaling at iba pa, kung patuloy nating pinapaniwalang isang tao sa kasinungalingan, let us ask God to forgive our lying lips and lying tongues. Mahirap yung pinapaniwala ka lang sa kasinungalingan. Meron akong napanood dati na movie, and then ang tagal nilang nagsama, and at the end nalaman niya na puro kasinungalingan lang pala yung ginagawa sa kanya. And napakahirap yun tanggapin. Iwanan na natin, or let us come out of every type of slander, gossip, insinuation, half-truths, and exaggeration, and learn to be truthful in our thoughts and ways. Of course, para sa ating application, mga kapatid, unang application natin, bago ka magsalita, ay isipin mo muna kung lies or truth ba ang lalabas sa iyong bibig, upang maiiwasan ang pagsasabi ng kasinungalingan. O no, filter, no? Maganda pala pag may filter yung bibig natin, no? Para yung mga bad words is ma-filter ba, hindi lalabas. Ito ay napakahalaga, mga kapatid. Kung lagi mong pinapractice ang pagsasabi ng katotohanan, ay masasanay ka na dito. Kung lagi mong pinapractice ang pagsasabi ng katotohanan, ay masasanay ka na dito. At kung nasanay ka na sa kasinungalingan, ay dahil yon ang pinapractice or lifestyle mo. Okay, pangalawang application natin, we should love, learn, or think, and live the truth in our lives. Saan natin yung matatagpuan? Sa Word of God. Yung mga gwapo, yung mga